Yun. Opo, kasi napindot ko ulit. Good evening po sa lahat. Magandang gabi sa'yo, Sir Richard. Opo, good evening, Sir Dr. RJ. Ako po si Riches from Makati. So itatanong ko lamang po kung ano po yung mga herbal na pwede sa may high sugar sa dugo. Sugar. Opo, takot kasi ako sa mga gamot. Blood glucose. Hindi, Opo. nasabi ko na to kanina kung ano mo lang. Actually, hindi siya actually herbal eh. Kung may herbal naman, sa totoo lang, no, doon ako na marami kasi dito, herbal. Yung problem, hindi naman wala problema sa herbal kasi natural yan. Kaya lang, parehas pa rin ang effect niya ng synthetic drug na ang ina-address ay to suppress lang. Kapag nawala na epekto ng herbal, babalik eh. Dapat yung ugat. Ano po ba yung ugat? Pigilan niyo pong kumain ng mga high refined carbs, mga kanin, tinapay, noodles, pancit, biscuit, dairy products, ice cream, soft drinks, lahat ng acid-forming na refined sugar. Kapag mataas po ang glucose at hindi nyo na-regulate yan, magpo-promote po ng kasunod na sakit yan. Anong sakit? High blood pressure. Yan ang problema. Kasi malapot na po yung dugo. Nagets niyo po ba? Walang problema kung meron kang supplements dyan, herbal, basta inumin mo yan moderately, wag sobra. Kasi even sobra, like for example, turmeric, masobrahan ka, mataas ang potassium yun, hindi rin maganda kasi lolobo yung dugo mo. So, Opo. hindi rin siya. So, moderately pa rin kasi nga, ang maganda lang dyan kasi natural form siya. Hindi ako against dyan. Ang problema lang, paano kung walang pambili? Isa pa yun. Ang problema lang kasi, hindi nakikita eh. Talagang tumataas ang glucose. Naturalmente, may pinasok ka eh. Pero subukan mong moderate lang din ang pagkain mo. Hindi naman tataas yan kasi bababa rin pala yan kapag wala kang kinakain. Tandaan nyo, obserbahan mo, mag-experiment kayo kung sino man may mga diabetic cases dito. Kumain ka ng kanin. Kain ka. Sige, kalahating kilo. Ang daming ulam. After 1 hour, checkin mo. Magugulat ka, mataas eh. Tama po ba? Tataas. Pero mag-intay ka. Pero tanungin mo muna, hindi ibig sabihin mataas ang glucose mo, diabetic ka na. Kasi yung mga in-experiment ko ng mga diabetic person, normal na nagre-reduce, nag-normalize pa rin yung glucose nila eh. Bakit? Kasi the moment na hindi ka kumakain, wala kang pinapasok na food for 6 to 12 hours, basta may salt and water ka, magsasubside po yun, magno-normalize. Sino tong Albina would like control your camera? Ano to? Ma'am Jen. Check ko po, Doc RJ. Bali kanina meron siya sanang gustong itanong eh. Si Ma'am Sheila ay si Albina. May lumabas Okay. dito sa akin. Baka po napindot Albina, lang. So yan. So tuloy ko yung sinasabi ko kanina kay Sir Riches. Thank Kasi you. Sir Riches, ang nakita ko, meron po kayong attitude na masarap talaga kumain. Kitang-kita ko eh. Correct. So Yeah. yung mukha nyo lang bumibilog na siya eh. So masarap talaga kumain eh. Para matuto tayo, no? Tanong ko ba, bakit ba tayo kumakain? Para saan? Kasi kailangan malaman ng lahat ito kasi minsan nagkakaroon ng misunderstanding about food eh. Ano po bang dahilan ba't kumakain ng tao? Para saan? Para mabuhay. Sabi daw kumakain, namamatay ah. Para ma-sustain yung nutrients or ma-replenish yung nutrients na nawala sa katawan. Saka? Mabuhay. Ang dami kumakain, namamatay. They're eating the wrong food. That's para why. maibsan yung gutom. Kaya kumakain Ang para daming maibsan kumakain, yung gutom. isang banyera pa yung kinakain kasi laki ng ano ba to? Kaldero Batya. isang batya na yung kinain, gutom pa rin. Ang totoong dahilan ba't ka kumakain because may sinasabi na ang katawan mo na ano? Ang tawag doon ay cravings. Nowadays kasi ang mga tao, ang hindi nila nakikita is dopamine release. Ano po ba yung dopamine release? Every time na take pleasure ka sa pagkain na kinakain mo, mataas ang dopamine release. Kaya addictive. Tama ba?
Siguro may tinatamaan na rito. Addictive ang pagkain, masarap eh. Nagets nyo? Masarap yung pagkain. It gives pleasure. So, mataas ang dopamine, kaya lang hindi na nare-regulate yung pH ng dugo. Kasi addictive. So, ano nangyayari? Nagkukos na po yun ng metabolic acidosis. Kaya it leads to inflammation, infection, tumor, blockage. Ang dami na. Lalabo ng paningin, andiyan yung pananakit ng ulo, hindi matulog, hindi madumi, mga imbalances, hormonal imbalance. Congratulations. Kasi nga, hindi mo naintindihan kung bakit ka kumakain. Now, ito yung interpretation. Kaya ka pala kumakain because sinasabi na ng katawan mo na may kulang na mineral. Ano yun? Kapag nag-crave ka sa mga kanin, tinapay, noodles, pancit, biscuit, dairy products, ice cream, so any refined carbs, sinasabi mababa na yung vanadium, molybdenum, selenium, chromium, manganese. Kapag nagkikrave ka sa maalat, maaasim, malulutong, chewable, ibig sabihin mababa ng potassium, calcium, magnesium, sodium, copper, zinc, iron. Yun ang problema, hindi na ituturo. Yan. May sinasabi na yung katawan mo. So, ang problema, nakapokus ka lang sa pleasure. Sarap kasi kumain eh. Kaya lang, yun nga, na-altered na yung pH ng dugo. Bumagsak na yung 7.4 hanggang naging 6 na, merong nakatira sa katawan mo na nabubuhay sa acid. Dalawang klaseng microorganism, isang nabubuhay sa balanced pH at saka isang nabubuhay sa acid environment. Kaya nga, huwag kang magtataka kung bakit may pamamaga at infection. At maraming pananakit sa katawan kasi pleasure masarap eh. Sana mag-pleasure kayo doon naman sa mga balanced pH food like mga alkaline food, mga matutubig na prutas, pakwan, melon, papaya, pinya, mga ganon, o mga gulay, lahat ng green leafy. Tandaan nyo yung sinasabi ko sa inyo, yan ay, ang tawag ko in general, yan ay, kung maaari nga, kumain kayo ng fermented eh. Napakahalaga ng fermented kasi ang tawag dyan, fertilizer. Ang tawag ko lang dyan, fertilizer, kaya nga, kasi nga ang tao ginawa galing sa lupa. Lahat ng kakainin mo galing dapat sa lupa. Lahat ng mga tanim na galing sa lupa. Kaya nga sabi ng Diyos, I give you seed-bearing fruit at saka seed-bearing plants. So yun ang dapat, doon tayo mag-focus sa ganun diet. Hindi kung ano-anong diet ang ini-invento nyo sa katawan. Kaya nga, nagiging acidic lang yung katawan o bumabagsak na yung pH. Kaya huwag kang magtataka sa mga taong may pamamaga, infeksyon, bukol at bara, cancer, rheumatoid arthritis, yun. Okay, so yun, did I answer your question, Sir Riches?